Ira's POV. Aray! Daing ko nang lumagapak sa sahig ang puwetan ko dahil sa malakas na pagbunggo ko kung kanino. Palabas ako ng elevator, samantalang papasok naman siya sa loob na magkabangga kaming dalawa. Halatang nagmamadali siya, kaya naman hindi niya napansin na nandoon ako. Sorry po ma'am, ayos lang po ba? Hindi ko mapigilang titigang mabuti ang mukha ng babaeng nasa harapan ko. Kahit umidad ang itsura niya, ay nanatili pa ring maamo at maganda ang mukha nito. Si Mayumi Oxford. No iha, it's my fault. Wala kang kasalanan. She said with her apologetic smile. Tinulungan niya ako makatayo kaya naman nagpasalamat ako. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa infirmary para ma-check ang lagay mo? Hindi na po kailangan. Magalang na saad ko. Alam kong imposibleng makilala niya ako dahil 10 taon ako noon nung huli kaming nagkita. Pero sa tinging ipinupukol niya sa akin, ay para bang sinusuri niya ng mabuti yung mukha ko. Bababa ka diba? Tanong niya sa akin. Doon ko lang napagtanto na sumara ang pinto ng elevator. Opo. Bumagsak ang mga balikat ko. Mukhang ayaw makiayon sa akin ang araw na to. First day ko'y pinapahirapan ako ni Bathala. I'm sorry, Iha. Ayos lang po, ma'am. I'm really sorry talaga. Nagmamadali kasi ako dahil papainumin ko ng gamot ng asawa kong tumatanda na dahil masyado na nagiging makakalimutin. Naiwan niya kasi kanina sa bahay ang pillbox niya kaya dinala ko rito. Pagkwento niya. Ngumiti lang ako sa kanya habang pinapakinggan siya. Ilang taon na ang lumipas pero ang sweet pa rin ni Tita Mayumi. Para bang hindi ako isang estranghera para sa kanya dahil nagawa niyang magkwento sa akin. Hindi ko akalaing magagawa ng pamilya niyang ipapatay ang mga magulang ko. Oo nga't malaking kasalanang nagawa ng mga magulang ko. Pero hindi sagot ang pagpatay sa kanila para makuha nilang hustisya para sa anak nila. Mahigpit akong napakuyom ng mga kamao ko. Bakit kailangang humantong sa ganitong relasyon ng mga pamilya namin? Are you working here, Iha? Tanong sa akin ni Tita Mayumi. Intern po ako rito. Actually, first day ko po ngayon. Talaga? Saang department ka nakapost? Sa purchasing department po? Sagot ko. One of the busiest department here in the company. Here. Inabutan ako ni Tita Mayumi ng calling card na alanganin ko namang tinanggap. Tawagan mo ako kapag gusto mong malipat sa ibang department. I will help you. Pabulong na saad niya, sa kanya ko kinindatan. Okay lang naman po ako. Here is a bitch. Sorry for the word, but that's the truth. She giggled. Walang tumatagal na newbie sa department na yun dahil sa kanya. Lalo na kapag magaganda. Naku, takot yun matalbugan. You're very pretty, Iha. And I'm sure, isa ka ng threat para sa kanya. Pahayag ni Tita Mayumi. Nabilis po ako mauto, ma'am. Please don't flatter me so much. Tumawa si Tita Mayumi saka siya kumapit sa braso ko. I like you, Iha. Pakaramdam ko'y hindi itong unang beses na nagkakilala tayo at nagkausap ng ganito. Have we met before? Ito po yung unang beses na nakausap ko po kayo, ma'am. Pagsisinungaling ko. O siya, dito na ako, Iha. Sana makapag-usap pa tayo na matagal sa susunod na magkita ulit tayo. Call me if you need anything, okay? Tumango lang ako bilang sagot sa kanya. Na magsara ang elevator na kinalalagyan ko, ay doon lang ako tuluyang nakahinga na maluwag. Dalawa kaagad sa Oxford ang nakita ko ngayong umagang to. Sa laki ng kumpanya, ay nag-cross kaagad ang mga landas namin. Rosie! Tili ni Sol na makita niya ako. Dali-dali siyang naupo sa harap ko bit-bit ang tray na naglalaman ng pagkain niya. Wag mo namang i-broadcast ang pangalan ko. Ano bang problema mo at para kang sinisilaban ng puwet? I found my the one. She exclaimed. Ikain mo na lang yung gutom lang yan. No, hindi gutom to.
Nung unang beses pa lang na magkasalubong ang mga mata naming dalawa, ay alam ko nang siya na. Siya na talaga, Rose. Hindi ako aalis sa kumpanyang to hanggat hindi ko nagiging jowang bebe ko. Desidido niyang pahayag kaya napailing na lang ako. At least, may mas malala pa sa akin. Gaano ba yan kagwapo at parang patay na patay ka na kaagad sa kanya? Tanong ko kay Sol. Hay nako, super gwapo niya te. Kaya lang may kailangan lang kong gawin para maituwid ang daan niya. Ha? Ganito kasi yon. Oh my God! Ayan na siya! Tili ni Sol kaya mabilis akong napalingon sa likuran ko. What the? Muntik nang lumuwa ang mga mata ko na makita ko sinong tinutukoy ni Sol na bebe raw niya. Di ba ang gwapo niya? Kinikilig na tanong ni Sol. Kinusot ko ang dalawa kong mga mata bago muling ibalik ang tingin sa lalaking pumasok sa cafeteria. Si Marcelino? Walang iba kundi si Marcelino de Mercy. Ang bakla ng barangay Datong Ermita ay nandito ngayon. Anong ginagawa niya rito? And she's wearing suit and tie? Mapagkakamalang taga siyang lalaki dahil ang gwapo niya sa suot niya. No wonder patay na patay kaagad sa kanyang si Sol. Mabilis kong hinarap si Sol na namumungay ang mga mata habang titig na titig pa rin kay Marcelino. Alam niya kayong bakla ito? Nako, kung alam mo lang, pogi lalaki rin ang hinahanting ng crush mong yan. Makakaladkat yan na naman ako sa inuman kapag na-broken heart siya ni Marcelino. Ganyan kasi yang si Sol kapag nababagsakan ng puso, nang babasag rin ng bote sa bar. Katrabaho mo ba siya sa admin? Tanong ko kay Sol. Nope, dumaan lang siya kanina sa office. Sa pagkakaalam ko siyang sekretary ng CEO ng kumpanyang to. Sagot nito na mas lalong nagpabilog ng mga mata ko. Sekretary? Sekretary siya ni Dark? Rose, ano na naman kabaliwan ang ginawa mo? Tanong sa akin ni Sol nang ibagsak ko ano ako sa mesang inuokyo pa namin. Anong nangyayari sa planet Earth? Hanggang sa mag-uwian, ilutang ako dahil sa mga nalaman ko. Nalaman ko lang naman na sekretary ng ex-husband ko ang best friend ko. Isang malaking revelasyon para sa akin. Dahil hindi ko inaasahang dito ko makikitang matalik kong kaibigan sa side ng taong kinamumuhian ko at hindi sa side ko. May sundo ka ba? Tanong sa akin ni Sol. Oo, tipid ko ang sagot sa kanya. See you bukas, mauna na ako? Paalam ni Sol, kaya naman nagpunta na akong parking lot. Gusto ko sana mag-commute na lang pauwi, pero hindi pumayag si Jake. Mukhang hindi ako makakaalis sa poder ng lalaking yun, hanggat hindi ko nagagawang kahibangan niya. Kung alam ko lang na itong dahilan niya kung bakit niya ako tinutulungan, ay hindi na sana ako nagtagal sa mansyon niya. Pero paano si Bella kapag umalis ako? Hindi ko rin makakayang iwanan ng batang yon. Pre, tingnan mo to. Ang ganda, diba? Gago, kapag nag-break kayo pagsisisihan mong pinatatumang pangalan niya. Napalingon ako sa gawi ko saan maririnig ang pamilyar na boses ng dalawang lalaki. Nabilis ako nagtago sa isang poste na makita ang mga pagbumukha ng mga ito. Bakit nandito rin sila? Napasubunot ako sa buhok ko bago muling silipin ng dalawa. Nagkalaman lang sila at nagmukhang tao, pero hindi ako pa pwedeng magkamali. Sina Gonza at Lito yon. Nalaki ang mga mata ko nang bumaba mula sa elevator si Dark at Marcelino. Binati ng dalawang lalaki si Dark with matching saludo pa. Kung ganun, ay tauhan na rin ni Dark sina Gonza at Lito. Boss Dark, tingnan mo bago kong tato. Iniangat ni Gonza ang suot niyang pang-itaas at ipinakitang itaas na parte ng singit niya kay Dark. Kadiri! Tili ni Marcelino. Anong kadiri? Nakikita kong ano mo, gago ka? Ang mga taong dating nasa tabi ko ay nasa panig na ngayon ng kalaban ko. Sabagay, sino ba naman ako para magalit sa kanila? Ako ang unang tumalikod sa kanila
kaya wala akong karapatang magalit. Mabilis kong pinunasan ang luhang kumawala sa mga mata ko na maisip na mag-isa lang ako at walang katuwang sa laban na to. I need to see Bella. Bulong ko sa sarili ko. Ang bata lang na yun ang makakaalis ng lungkot sa dibdib ko. Siya lang at si Nanay Inday ang meron ako ngayon, kaya naman sa kanila ako uuwi. Order anything you want, Iha. Ako na bahala magbayad. Nakangiting pahayag ni Tita Mayumi. Tipid ako ngumiti sa kanya bago muling ibalik ang tingin ko sa hawak kong menu. How did I end up here again? Paalis na ako sa trabaho na makita kong paglabas si Dark sa elevator. Nagpanik ako, kaya naman dali-dali ako nagtago sa likod ng malaking paso na may plastic na halaman. Nagawa ko siyang takasan, pero ang nanay naman niyang kumorner sa akin. And that's when she invited me for a dinner. And who I am to refuse? Nakita ko pa ang masamang tinging ipinukol sa akin ni Miss Hera kanina na masaksihan niyang pagbeso sa akin ng asawa ng boss niya. At doon pa lang, ay alam ko nang inggitan naman siya sa beauty ko. I shouldn't get close to Tita Mayumi. Hindi tama to. Lalo na't paghihiganti sa pamilya nilang dahilan ko kung bakit ako nandito ngayon. Mabilis ako ma-attach at yon ang hindi ko dapat maramdaman sa mga taong naging dahilan ng pagiging ulilang lubos ko. This will be the last time I'll entertain her. How was your first week in the company? Tanong sa akin ni Tita Mayumi. Great po. Tipid kong sagot sa kanya. That's good to hear. I was actually waiting for your call. Pag-amin niya. Bakit po? I'm actually excited to talk to you again. Unang pagkikita pa lang natin sa elevator, sobrang gaan na ng pakiramdam ko sa'yo. As if I met you before. Pahayag niya na nagpaawang ng labi ko. I immediately composed myself. Hindi na ulit ako magpapautos sa pamilyang to. I've learned my lesson years ago. I had a daughter, but I'm sorry. Anyway, you should try your steak here. Sarap! Sinubukan niyang pasiglahin ang boses niya, pero mababa ka sa mga mata niya ang kalungkutan. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Hindi ko papigilang mag-guilty. Kasalanan ko kung bakit nawala sa kanila si Safira. Sila kaya? Nag-guilty din ba sila sa ginawa nila sa mga magulang ko? Kung hindi ako umalis sa kotse ng gabing yun, ay baka isa rin ako sa mga nasawi. Dapat ay makonsensya rin sila sa ginawa nilang pagdami sa akin. Iha? Untag sa akin ni Tita Mayumi, kaya nahugot ko ang sarili ko sa malalim na pag-iisip. Steak na lang po, ma'am. 3 steaks and pineapple juice, please. Wika ni Tita Mayumi bago iabot sa waiter ang hawak niya menu. Why did you order 3 steaks, ma'am? Curious kong sagot sa kanya. I don't think na para sa kanyang isa pang order ng steak. Muti ko na makalimutan. My son is also coming. Oh, he's here! Dark, baby! Nanigas ako sa kinauupuan ko dahil sa sinabi ni Tita Mayumi. Nagsimulang manginig ang mga kamay at mamawis ang palad ko nang marinig ang mabibigat na yabag ng mga paa sa likuran ko. Oh God, this is it, Ira. Mukhang wala ka ng kawala ngayon. Nakita ko ang ginawang paghalik ni Dark sa pisngi ng ina niya at ganun din ang ginawa ni Tita Mayumi sa uniko iho niya. Son, I want you to meet someone. My newfound friend, Rose. Para ba nag-slow motion ang pag-ikot niya paharap sa akin. Tanging ang malakas na kalabog ng puso ko ang naririnig ko sa mga oras na to. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko, pero pinilit kong tatagan ng loob ko. Halos 1 linggo na ako nakikipagtaguan sa kanya at sa tingin ko'y oras na para magkaharap kaming dalawa. Mabilis akong tumayo at sinalubong ang seryoso niyang mga mata. Nakita ko ang paglalim ng gitna sa noo ng Dark nang makita niya ako. Hindi ko matukoy ang emosyong gumuhit sa mga mata niya, pero bumukas doon ang gulat at galit na masilayan niyang muli ang mukha ng babaeng pinaglaruan niya noon. Surprise! Rose,
This is my son, Dark Oxford. I'm sure you already heard his name, since he's the CEO of the company you're working for. Nakangiting pahayag ni Tita Mayumi na wala man lang ka-idea sa naging relasyon namin ng anak niya. I'm Rose Santiago. Nice to personally meet you, sir. Inilahad ko sa harap niya ang kamay ko, pero nanatiling nakapako ang mga mata niya sa akin. Anak, ibinaba ko na lang ang kamay ko dahil sa hindi niya pagtanggap dito. Ako na rin ang naunang umiwas ang tingin sa kanya. Pakiramdam ko'y binabalatan ako ng buhay ng mga mata niya sa talim ng tingin niya sa akin. Naghuhurmentado pa rin ang puso ko dahil sa presensya ni Dark. Kahit anong subok kong pakalmahin to, ay wala pa ring silbi. 4 years had passed, pero ang lakas pa rin ng epekto niya sa akin. You Dark, what the hell did you do to me? I will never forgive you, Rose. Ha? Narinig kong bulong ni Dark. Umangat ang gilid ng labi niya kaya hindi ko mapigilang mainis. Is he mocking me? Seems like I wasn't a big surprise for him after all. Para bang hindi siya na-bother na malamang nandito ako ngayon. Akala ko'y magiging emosyonal siya nang makita muli ang asawa niya. Pero nagkamali ako. Mukhang tama nga si Mama Stella. Hindi ako nagawang mahalin ng lalaking to. Dahil kung totoo ang mga pinakita at pinaramdam niya sa akin noon, ay dapat hinanap niya ako. Dapat hindi niya ako niloko. Muli na namang binalot ng pagsisisi ang sistema ko dahil sa ginawa kong pagpapakatanga sa kanya noon. I won't make the same mistake again. This man will face his karma at sisiguraduhin ko susulitin kong panunood sa kanya habang nangyayari yon. Nice to meet you, Miss Santiago. Formal na Dark na pahayag. Nagulat ako nang kunin niya ang kamay ko at halikan niya ang likod ng palad ko. Umawang ang bibig ko, pero kaagad ko rin tong isinara nang marinig ang mahinang pagtili ni Tita Mayumi. Itinoon ko sa pagkain kong atensyon ko. Ramdam kong itinging pinupukol sa akin ni Dark, kaya naman hindi ko mapigilang mailang at mairita. So, you working at our company? Pagbasag ni Dark sa katahimikan. When did you start? I'm an intern, sir. Last week lang po ako nagsimula. Magalang kong sagot sa kanya, kahit ang totoo ay gusto ko siyang singhalan. Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya, ay doon ko nakitang makakairitang ngisi niya sa labi. Interesting. What are you smiling about? Nalipat ang tingin ko kay Tita Mayumi at doon ko nakitang kislap sa mga mata niya. I'm getting confused of her reaction right now. She was assigned to purchasing department, son. Tumango-tango si Dark, sabay subo ng pagkain niya. Napalunok ako na makita ang sexy na paggalaw ng pangat Adam's apple ni Dark habang ngumunguya siya. Gusto kong batukan ang sarili ko. He's my enemies for God's sake. Hindi ko dapat siya pinupuri. How old are you, Iha? Tanong ni Tita habang mayuming hinihiwa ang steak niya. 25 po, ma'am. Just call me Tita. Hindi ko pinansin ang mapunuring tingin sa akin ni Dark. Iisipin ko na lang na hindi siya nag-e-exist dito. Do you have a boyfriend? Sunod na tanong ni Tita. Muti ko nang hindi malunok ang pagkain ko dahil sa tanong niya. Yes po. Walang pag-aalinlangan kong sagot. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Tita Mayumi. Halatang disappointed siya sa naging sagot ko, pero hindi rin nagagagal nang ibalik niya ang composure niya. It's okay, boyfriend pa lang naman. Pahayag niya, sabay baling sa anak niyang katabi niya lang. Oh my God, is she... No. Nagpi-feeling ka na naman, Ira. She's not shipping her son to you? I thought you have a husband. Tanong ni Dark na nagpabilog ng mga mata ko. What the... Ha? Saan mo naman nalaman yan? Po? Balik kong tanong sa kanya. Kinalma ko ang sarili ko dahil kung hindi, ay baka masapo ko nang wala sa oras si Dark sa harap ng nanay niya. Oo nga naman, nak.
Paano mo naman yun nasabi? Nagkibit balikat lang si Dark. She looks like a married woman to me, ma'am. Umangat ang sulok ng labi niya. Sa paraan ng pagkakasabi ni Dark ng mga salitang yon, ay para bang may iba siyang pinaparating sa akin. I refrain myself from saying something. Kalmahan lang natin. Pasimple ko siyang inirapan dahil sa inis na nararamdaman ko sa kanya. You're a bad judger, baby. Natatawang pahayag ni Tita Mayumi. Sorry for my son, Rose. He means no harm. Apologetic akong tiningnan ni Tita, kaya naman tipid ko siyang initian. It's okay, ma'am, Tita. Pahayag ko. Ang totoo po niyan, i-engage na rin kami ng boyfriend ko. Pahayag ko. Narinig ko ang marahas sa pagbagsak ng baso ni Dark sa mesa, pero hindi ko siya pinagtuunan ng pansin. Minadali ko ang pagkain ko dahil hindi ko na kaya magtagal pa sa kinauupuan ko habang kaharap ang walang hiyang lalaking to. You're engaged? Naputol ang sanang sasabihin ni Dark nang tawagin sila ng isang babae. Dark, Tita Mayumi! Mabilis akong napalingon sa babaeng lumapit sa amin. She's pretty. Bigla ko nanliit sa kinauupuan ko dahil sa maganda at sophisticated na binibiin kaharap ko ngayon. Ganyang klaseng babaeng sigurado akong gugustuhin ni Tita Mayumi para sa anak niya. Rosie, Iha? Rose? Parehas pa taga kami ng pangalan? Hi, Tita. Bati ng magandang babae kay Tita Mayumi. Humalik siya sa pisngi ng ginang bago bumaling kay Dark. Tumayo si Dark at tipid ang initian ng babae. Parang may pumunit sa puso ko nang excited siyang yakapin to. Nag-iwas na lang ako ng tingin dahil pakiramdam ko ay na-out of place ako. Na-OP ka lang ba talaga? Oo nga. Ose, what did you say? Tanong ni Dark kaya mabilis akong napaangat ng tingin sa kanya. Ha? Wala sa sariling usal ko. I heard you, cursing. Saad niya kaya nanlaki ang mga mata ko. I'm thinking out loud again. No, sabi ko mauuna na ako. Tarantang pahayag ko bago lumingon kay Tita Mayumi. Tita, mauna na po ako. Thank you po sa libre. You're leaving already? Malungkot na tanong ni Tita sa akin. Opo, susunduin ka ba ng boyfriend mo? Kung hindi, pwede kitang ipahatid sa anak ko. No need po, may sundo po ako. Pahayag ko. May sundo naman talaga ako. I'm sure na nasa tabi-tabi lang si Evan at naghinihintay ako. Okay, take care, Iha. Lumapit sa akin si Tita Mayumi, sa kanya pinataka ng halik ang pisngi ko. Parang may humaplo sa puso ko dahil sa ginawa niya. Bigla ko tuloy na miss si Mommy at si Mama Stella. Bago ako makaalis, ay nahagip ng mga mata ko ang mahigpit na pagkakayakap ng babae sa braso ni Dark. Nang mawala sila sa paningin ko, ay hinampas ko ng paulit-ulit ang dibdib ko dahil sa bigla nitong pagkirot. Stop feeling this way, heart. Di ba matagal ka nang nakamove on sa tarantadong yon? Mukha namang nakamove on na siya sa'yo, kaya dapat ganon ka rin para hindi ka nasasaktan ng ganyan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.